Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang sports balita. Maagang Pasko para sa mga atletang nagwagi ng medalya sa 19th Asian Games sa Hangzhou, China dahil inihahanda na ang cash incentives ng mga ito. Bumabandera sa listahan sina Ernest John Obiena ng Athletics, Meggy Ochoa at Annie Ramirez ng Jiu-Jitsu at Gilas Pilipinas ng Basketball na nakasungkit ng gintong medalya. Nakalagay ang cash incentives sa Republic Act No. 10699 o mas kilala sa tawag na National Athletes and Coaches Benefits and Incentives Act. Ayon sa batas, tatanggap ng tumataginting na 2 milyong piso ang mga nakakuha ng gintong medalya habang may 1 milyon naman ang silver medalist at 400,000 piso ang mga bronze medalist. Kaya naman makakakuha sina Obiena, Ochoa at Ramirez ng tig 2 milyon. Sa team event na gaya ng Gilas Pilipinas, ang bawat miyembro ng koponan ay tatanggap ng 500,000 piso bawat isa base sa batas na nakasaad na ang team members shall receive 25% of the cash incentives for individual medal winners. Maliban sa 4 na ginto, may 2 pilak at 12 tanso rin ang Team Philippines. Galing ang pilak na medalya kina Tokyo Olympics bronze medalist Yumir Marshall ng boxing at Sanda fighter Arnel Mandal ng wushu na parehong tatanggap ng 1 milyon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tinapos ng San Sebastian College Recolectos ang kanilang 2 sunod na kamalasan matapos gibain ang Jose Rizal University 72-59 sa NCAA Season 99 Men's Basketball Tournament na ginanap sa Phil Oil Center sa San Juan City. Balik sa forma ang Stags sa kanilang 2-3 record kasabay ng pagpigil sa 3-game winning streak ng Heavy Bombers na nahulog sa 4-2 marka. Umiskor si Jesse Sumoda ng 15 puntos habang may tig 12 at 11 markers sina Raymart Escobido, Alex Desoyo at Romel Calahat ayon sa pagkakasunod para sa San Sebastian. Sa ikalawang laro, sumandal ang College of St. Benilde kina Robbie Nave at Migs Oxon sa 4th quarter para paluhurin ang University of Perpetual Help System Delta 86-80. Ito ang ikatlong panalo ng Blazers sa 6 na laro, samantalang nalasap ng Altas ang ika-4 na kabiguan sa 5 laban. Ipinuste ng St. Benilde ang 20-point advantage 75-55 bago nakalapit ang Perpetual sa dulo ng final kanto. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pilit na babangon ang nagdedepensang Ateneo sa kabiguan sa kanilang pakikipagtuos ng University of the East sa UAAP Season 86 Men's Basketball Tournament na gaganapin sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Sasagupain ng Ateneo ang UE sa hapon matapos ang sultada ng nangungunang University of the Philippines at Far Eastern University sa umaga. Lalabanan naman ng National University ang University of Santo Tomas sa gabi bago ang salpukan ng De La Salle University at Adamson University. Nakalasap ang Blue Eagles ng 71-74 overtime loss sa Falcons tampok ang game-winning triple ni Vince Magbuhos. Nagmula naman ang Red Warriors sa 65-58 pagpulutan sa Tamaraos matapos bumangon mula sa 14-point deficit para sa kanilang ikalawang panalo sa 3 laro. Solo ng Fighting Maroons ang liderato sa kanilang 3-0 kartada, kasunod ang Falcons, Green Archers, Bulldogs, Red Warriors, Blue Eagles, Tamaraos at Growling Tigers. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.